This is part 2 of my project, EG Hatch. Okay, week 2 na tayo. Di ko na napakita yung paglinis ng engine bay kasi wala naman tayo araw-araw sa shop. Pero inabutan pa natin ginagrind yung part na to. Ganyan dapat kapulido kasi ang pinaka-crucial sa pagpintura is yung preparation. Liliyan na din itong interior ng sasakyan to check kung meron ding kalawang or kailangan ayusin pa or palitan katulad nitong sa harapan. Tapos ipa-primer na din para hindi nakapitan ng kalawang yung mga naliya na kung mapapansin nyo 4 na lang tong roof bracket nya kasi natunaw na yung iba. So yung mga pwede na lang natira. Kung makikita nyo dito hanggang ilalim naka-primer na. So nakikita ko na ang progress nya. At syempre yung gastos. 3rd and 4th week na. Ito na yung week na pagre-repair ng mga sirang parts. So ayan si Boss Ken. Napakagaling mag-fabricate. Kuwang-kuha yung detail. Parang original talaga yung pinalitan. Ultimo mga butas, pulido. Lahat ng detalye talagang kuhang-kuha tsaka yung sukat. Galing. Tingnan nyo to, oh. 'Di ba? Pati bracket, kuhang-kuha yung detalye. Ito pa sa flooring. Parang walang napalitan. Kamukhang kamukha ng Hulma. Since napakahirap talaga humanap ng mga parts na ganyan. Kasi hindi ka na makakabili ng flooring lang eh. Naghanap na din pala tayo ng nose cut para sa EG hatch natin kasi parang nabangga to sa harapan before. So ayan yung nakita natin. 2nd month na. Ayan na, binaligtad na ang sasakyan at nagmasilya na sila ng maninipis. Shoutout pala sa Talyer Boys. Kina Konggian, Kong Bay, Tikyo, Estong and Bapang Pit. Pinagtulungan na nilang liyahin at linisin para maumpisan na ang pagpipintura. Habang inumpisan na yung ilalim, naghahanap na din ako ng mga molding, yung mga rubbers ng EG hatch. Medyo mahirap kasi talaga silang hanapin. Buti na lang meron pa si Boss Rod. Last stock na lang nga itong nabili ko sa kanya. Lalo na itong roof molding. Napakahirap na itong hanapin. At kung meron man, siguradong pricey. Ito na ang exciting part. 3rd month na tayo. Sobrang tagal kong pinag-isipan to. Salamat sa mga kaibigan ko na nagsuggest ng mga options. Pero ito talaga yung napili kong kulay. Kulay yellow. Nagpatimpla kami ng kulay na gusto ko. Kasi maraming shade itong yellow. Merong dark, may nag-orange, merong light. Nakadalawang beses kami nang balik. Kasi trial and error talaga to eh. Kung swak dun sa kulay na gusto mo. At eto na, binubugan na sa isang fender para makita natin kung ano yung tsura niya sa fender, di ba? At ayan, minomodel pa ni Tikyo sa may araw at sa may lilim para may comparison tayo. Ayan, di ba? Ganda. Balik na tayo sa sasakyan. So ayan, napinturahan na ng puti ang ilalim. At syempre, wag na natin patagalin to. Binubugan na din ng dilaw ni Kong Gian at Kong Bay. Unti-unti ko nang nakikita ang resulta ng pagod namin sa project na to. At nilagyan na din ng top coat para matapos na ang ilalim. And heto na ang finished product. Fourth month na. So pinatuyo lang namin yung pintura para ma-twist na namin. So ito ang pagtitwist namin. Manual. Ayan, tulong-tulong kami sa pag-ikot ng buong shell. Siyempre, dahan-dahan din kasi nakapintura na din yung ilalim. So, naglagay lang sila ng bracket kung saan ilalagay yung mga jackstand. Ganda. Kahit kulay puti na lang ata eh. Actually, isa din yung puti sa option ko. Ayan, si Bapang Pit. Inaayos pa yung mga imperfect na parts. Nilalagyan niya ng masilya. Ang linis na talaga na tingnan. Masasabi pa bang 30 years old na mahigit itong sasakyan na to sa ganyang kalinis, di ba? 5th month na. Bilis ng panahon, di ba? Ito na yung araw na lalagay na ang roof. Makulimlim pa naman ang panahon. May papasok kasing bagyo, pero walang makakapigil sa atin. Salamat sa Carbon 101. Kahit Laguna pa sila, dinayo pa kami sa Pampanga para i-deliver at install ang roof na binili ko sa kanila. Tinatanggal na ni Tikyo yung cover ng sasakyan para makastart na yung pag-install ng roof. Ayan, sinukat muna ni Bossing kung swak yung bubong. At kung may need pa i-adjust, i-grind na muna to para ma-fit ulit sa bubong. Ayan, nilalagyan na din na ng silicone para pandikit sa bubong. Nagtulungan na din nilang ilapat ito para madikit na yung bubong. Ayan, naidikit na. Carbon Lodi. Ganda. Nagbutas na din siya sa bubong tapos linalagyan na ng rivets para lalong tumibay itong pagkakalagay ng roof. Ngayon na din pala ako ng suggestion kung ipapaypintura ko na ba ito ng kulay dilaw or gagamitin ko muna itong carbon design niya. Please comment lang sa baba kung anong suggestion nyo. Salamat!
Hanggang dito na lang muna ang part 2. Please follow para sa next update ng ating project, EG Hatch.